Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. It's a Sunday afternoon ngayon. Meron akong ipakikita sa inyong transmission. Ito po yung dual clutch transmission nitong Ford Fiesta. Ayan. Mga kapatid, pag bumili ka ng Ford Fiesta, parang ikaw yung kapitbahay na yung isa naghanda ng Fiesta, hindi ka inimbita. Masamang-masama loob mo. Tama ba yun? Pag kapitbahay mo, Fiesta, hindi ka inimbita, sasama ba loob mo? Bakit sasama loob mo? Kasi wala kami Fiesta. Arwin, ganito. Kasi itong may-ari ng Ford Fiesta na yan, ipinagawa niya na itong Fiesta, yung transmission, 3 months ago, dyan sa Banawe. Kaso, hindi pinalitan ng mga bagong pyesa. Ito yung kalakaran doon na palit, ano yun? Palit, lamang loob. Surplus na pyesa, ililipat ngayon dito sa transmission itong Ford Fiesta. Yung palang bilin mo yung Ford Fiesta, parang hindi ako believe talaga eh. Sa dami na nung nagawa natin, doon sa experience namin. Kasi mga kapatid, para makuha mo yung tamang science, kailangan meron kang experimentation. Yung gumawa ng Ford, yung nag-design yan, hindi naman sila nag-experiment yan. Hindi nga nila gagamitan niya ng mahabang panahon para malaman mo yung mga sira. Mamaya, i-bring up ko sa inyo yung experimentation. So, ito po yung dual clutch. Taas mo ng konti ito, Arwin. Ayan. Ito yung dual clutch nitong Ford Fiesta. Mabigat ba? Malaki naman katawan mo eh. So, dito sa loob nito, palibasa ito, hindi kasi nabubuksan, mga naka-rematch yan. Dito sa loob nito, may dalawang lining. Mayroon siyang dalawang clutch linings. Kaya dito, Glenn, pakita mo ng konti. Ayun, sa loob, may spring pa. Ayan, yung gumagalaw na to. Okay, tapos pag binaliktad to ni Arwin, nandito naman yung isa. Ito, kitang-kita. So, dalawang lining yan, mga kapatid, na, sige, baba mo muna, na kapag nasira yung dalawang lining na yan, posibleng wala kang drive, forward drive, no? Yung 1, 2, 3, 4, at wala ka ring reverse. So, ngayon, mga kapatid, ito po ay walang reverse, yung sasakyan na ito. Pinagawa yan dyan sa Banawe, 3 months lang, bumalik na ulit yung problema. At ito po yung kanyang clutch fork. Dalawa rin yung clutch fork nito, kasi hiwalay yung fork para doon sa reverse, at hiwalay din naman doon sa forward. So ito po yung tinatawag na dry clutch. Itong release bearing, gaspang oh. Ayan, halos hindi talaga makaikot ng maayos yung release bearing. Sayang kung mahawakan nyo lang itong nahawakan ko. Ikaw, Arwin. Ano sa tingin mo? Wala talaga, no? So ito, maingay ito. Tsaka ramdam na ramdam mo to sa clutch dun sa flooring. Ramdam na ramdam mo to. Ngayon, kaya makikita mo, dito kasi nakatama yan. Ito pa yan, Tapos ito naman yung dun sa likod. Tapos ganyan po yan. So ito, automated manual na tinatawag. Kung mapapansin mo, lahat ng pyesa na to ay para sa isang manual transmission. Pero bakit siya naging automatic? Dahil doon sa computer at yung nagpapagana nga nitong dalawang fork na ito, at ito nga po yung mga motor. Ayan. So itong motor na to, tutulak siya, atras abante yan, depende kung anong cambio ka na. So, yun ang kanyang isineset dito ngayon sa clutch fork. Ito, ayan. So, itong mga motor na yun, dito yan. Tapos yung isa naman, yan. So, yun ang trabaho nitong mga motor na yan. Automated manual po ito. Dry clutch. Tiyo siya. Kung tutusin, mga kapatid, simple lang. Pero, bakit nasisira ng ganun kadali itong mga ganitong klase ng transmission? Kung meron kayong mga ganitong klase na transmission na DCT, unang-unang experience ng mga may-ari niyan ay kapag ka nasa traffic ka at nakadrive ka, nanginginig. Kasi nga kapit po yung clutch nun. Parang tinitimpla mo sa manual, nakabitin ka, paakyat, no? Tinitimpla mo yun yung pedal mo, saka yung gasolina mo para hindi siya mamatay. Ganoon po sa ganitong klase ng mga clutch, automatic transmission. So kaya nararamdaman mo yung panginginig. Kung masisiraan kayo ng DCT nitong Ford Fiesta, hindi po pwede dito yung palit lamang loob na ginagawa diyan kasi worn out na yon
at posibleng may kalawang na yun. Bakit ko sinabing may kalawang? Yan ang unang-unang kalaban nitong DCT na katulad nitong sa Ford Fiesta. Pag kinalawang na po yan, wala ka nang maaasahan dyan ng magandang performance. Kung mahilig kang magpakarwas, meron kasing pinapasukan dito ng tubig. Ito, tulad yan, singaw yan. Ito, singaw yan. Pwedeng pumasok ang tubig dyan. Ayan, singaw yan. No? Pwedeng daanan yan, mga kapatid. At pag pumasok dito, kahit kaunting moisture lang, tapos iikot ngayon yung clutch mo, hindi naman kagad basta iinit yan, eto na po ang resulta. Ayan. Syempre, wala namang mga grasa-grasa to, tulad nitong pork na to. Halika, pakita mo. Talagang sinabi nilang dry clutch. Dry talaga. Tuyong-tuyo. Walang mga grasa yan. Kaya siya, nasisira ng todo. Ayun, yung engineering plastic sa loob, Ayan, engineering plastic, dapat bilog yan. Pero tignan nyo nangyari, lumapad na, pero yung kabila, bilog, Bilog pa to. Yung kabila, wala na, parang naging half moon na. Walang lubrication, kaya talagang masisira. Pati itong isa, ganun din. So, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kung masyado kayo malinis sa sasakyan nyo, ini-engine wash mo, o kaya pag nagpapakarwas kayo, pinapatiran nyo ng high pressure wash sa mga karwas, doon sa mga naguhugas, pwedeng pasukin to At kapag pinasok ko yan, wala na. Tuloy-tuloy na ang problema niyan. Pati nga ito, wala namang sealant yan. So kung nabasa dito yan, di ba? Walang sealant to. Papasukin ng tubig yan. So isa yon sa pwedeng sumira ng inyong DCT. Pangalawa, kung kayo ay nakatira sa malapit sa dagat, yung malapit na yun pwedeng 1 kilometro layo mo. Kasi kapag bumabaha sa mga lugar na yan, o kaya malakas ang ulan, umaalpas yung tubig dagat, maalat ang mga dyan, maalat ang hangin, tapos yung tubig na madadaanan mo sa baha, lalo na dyan sa Malabon at Nabotas, maalat yan. Kapag ka pinasok, kahit hangin lang, moisture lang, ang pumasok dito, simulan na ng problema nyo sa DCT nyo yan. Kaya purbahan nyo, mga kapatid. Kung yun bang mga nakatira sa malapit sa dagat, o kaya yung dumadaan sa mga baha, kasi ang baba lang nitong Fiesta Pag idaan mo sa baha yan at pinasok ito, at nagkaroon ng moisture or napasok ng tubig to, ayan, tingnan mo, ipakita mo pa ito, Glenn. Ayan, kalawang yan. Kung tutusin po, hindi to ganun katibay. Kung ito ay manual transmission, baka sakali pa na masabi natin na matibay. Ikinompak nila dito sa isang maliit na assembly na yan. Isa lang dyan yung magkaroon ng problema, idadamay niya na lahat. Since ito ay pinatatakbo ng computer, kasi kung manual tao nagpapatakbo, pag medyo gumaralgal, hindi mo tutuloy, di ba? Pag medyo matigas yung clutch, hindi mo itutuloy. Ito, magpapagana dito, computer. Bahala ka, kahit na may mga gumagaralgal dyan, itutuloy niya yan. Di ba? Kasi nga automated siya. Kahit na may mga sira na dito, idadamay niya yan. Ngayon, ang sabi ng may-ari nito, gusto niyang makita yung piyesang ilalagay kasi nga napaso na siya doon sa gumawa dati. Hindi naman nila binlag yung pinakita nila. Baka nga hindi pa to pinalitan ng bago, baka yung pa rin yun Kasi, kapatid, kung ito pinalitan ng bago, itong engineering plastic dito, hindi sana ganito, Arwin. Hindi sana ganyan. Hindi sana ganyan yan. Kahit sabihin mo nagpalit ka naman ng laman loob, hindi dapat ganito to. Ayan, sirang-sira na to. Yung tinatamaan niya. Kaya yung may-ari nito, gusto niya, pag nagbitaw siya ng pera, this time, ay makikita niya yung pyesa. Sir, kami po, papalitan namin bago to. At iyon ay Look brand. Laban na yun. Diba? Look brand, magandang klase na po yun nitong component na to. Pati itong mga ito, magpapalit tayo ng bago nito. Siguro ito lang talaga yung maiiwan. Kasi iba to, mahal to. So ngayon, lahat yan papalitan natin para makasigurado tayo na hindi magbabackjob yung trabaho at talagang para kang bumili ulit ngayon ng bagong Fiesta. Pero yun nga, hindi ka pa rin iimbitahan ng kapitbahay mo. So meron ka pa rin talagang problema kasi hindi ganun kaganda, hindi ganun ka-reliable ito. Kaya iwasan mo na ibabaha mo to kapag umuulan, dapat may garahe ka talaga dahil pag pinasok ng moisture yan, simula na ng kalawang. Kaya lang, nahirapan kami dito. Biro mo, kailangan mong tanggalin itong oil pan sa ilalim. Oil pan po ito ng engine.
Kasi kung hindi namin to tatanggalin, hindi namin maibababa yung transmission, saka ito. Hindi mo to mahihila. Kailangan tanggalin mo to. Ngayon, nakita lang din namin na yung may-ari nito, parang di rin nag-change oil. Tignan mo, parang diesel engine. Gasolina po itong Ford Fiesta. Sir, mag-change oil ka. Puro ano na rin po itong engine mo. Puro sludge na rin. Napapabayaan nyo yung tamang interval ng inyong pag-change oil. Kapakaitim ng langis, daig pa yung diesel engine. Yung iba pula eh. Pero ito, itim talaga. Itim. Okay. So, kailangan maingat tayo. Kailangan alagaan nyo ang inyong mga sasakyan. Ngayon, Arwin, ito. Meron ako itatanong sa'yo. Ikaw ba, nung nag-aaral ka, nag-experiment ka ba? Kita ka naman dun eh. Ha? Nag-experiment ka ba nung high school ka o nung elementary ka? Kasi may laboratory sa science di ba? Ano ba mga in-experiment nyo? Halimbawa sa science, sa biology, yung palaka na hinihiwang ganun, ino-opera, meron ka bang ganun? Ha? Meron din ano? So pag nag-experiment ka, meron kang formula kung ano gagawin mo. Yung mga scientist sa pelikula, ginaganyan-ganyan pa yung mga test tube, no? Nag-experiment tayo. Ngayon, sa experiment na yon, gine-grade din tayo ng teacher natin. Pag hindi mo nakuha yung magandang resulta, bagsak tayo sa laboratory. Kaya may grades din tayo sa laboratory. Alam ba, sa chemistry, may laboratory yan. Kaya minsan bumabagsak tayo kasi hindi tama yung ating experiment. Ngayon, para makuha mo yung talagang magandang science, i-experiment mo yung mga bagay na to. Kasi yung mga fluids ng Toyota, sabi, lifetime fluid. Walang palitan. At ang dami na naming nagawa, talagang bumibigay yung mga transmission dahil sa paniniwala nila Arwin na lifetime daw yun. So, ang tinakbo na, 40,000, 60,000, 80,000 kilometers, hindi pa nagpapalit ng fluid, sunog na. Ayun ngayon ang nangyari, nasisira yung transmission. Marami na tayong nagawang gano'n, di ba? So, ito po yun. Yung may-ari ng Toyota, na-experiment ba nila yung sinasabi nilang lifetime na yan? Nagamit na ba nila yan ng 20 years? Kasi ganun mo i-consider. Pag sinabi mong lifetime, mahaba. Ayun nga, 20 years yung sinasabi mong lifetime, hanggat buhay ka O 20 years na lang, or 200,000 kilometers, yung ba ay nagawa na nung engineer na nag-design ng fluid na yon? Kaya nga po, ang dami na naming nagagawa ng mga problema na yung mga lifetime fluid na yan, hindi po totoo yan. Sabi nga po namin sa inyo, kami ni Arwin, bumabagsak kami sa laboratory namin sa science kasi mali yung aming formula. So yung halimbawa, yung bumili ng Toyota na naka-WS, naniwala siya doon sa lifetime yung fluid ng kanyang transmission, yung kanyang ATF. Tapos after 3 years, nasira yung sasakyan. Kasi hindi siya nagpapalit ng fluid. Mali yung formula niya. Kasi ini-experiment mo yan habang ginagamit mo Or mali yung pagdadrive niya. Ang ibig ko lamang pong sabihin, bago sabihin ng Toyota, pati ng Ford na ito yung mga magagandang design, experiment muna nila. Experimentation, yun ang pinaka-the best na science. Ngayon, tayo na mga gumagamit ng sasakyan, ini-experiment natin araw-araw yung mga sasakyan na ito. At kapag ka nasira, sa loob ng maiksing panahon, yung mga sasakyan na yan, pati yung lifetime fluid na yan, nasunog na siya. So, hindi totoo pala yung sinasabi ng mga gumawa nito. So, para maging maayos ang lahat, kailangan talaga i-experiment mo yung mga bagay na yan. So, ito, wala na tayong lilinisin dito, no? Wala na, kasi tapon lahat yan. Pero ito, kailangan mong linisin. Itong mga spline na to, kailangan malinis natin. Yan. Hindi pwedeng ganyan siya kadumi. Tapos, hindi naman pwedeng isara to. May mga ano yan May mga purpose yan. Pero siguro ito, liyahin natin. Liyahin natin. Kasi ito, dinaanan talaga to ng tubig Oo. Tapos, lagyan natin to siguro kahit yung beta gray lang pagka sinalpak. No? Para kahit paano, masisiguro natin na hindi siya dadaan dito. Dito wala na tayong magagawa dyan Pero at least dito, hindi siya dumaan. Ingatan nyo po yung mga naka-DCT. Wala kayong maasahang tibay dyan. Sabi ko nga sa inyo, mabuti pa yung manual Taumatic na alam ng tao na matigas na clutch niya. Dito, hindi mo mararamdaman yon dahil computer ang nagpapagana. So, kapag lumabas sa reading namin na sliding ang clutch, ipapakita naman kaagad kung forward clutch o reverse clutch. Kaya alam na po namin kung ano yung problema. So, dito ang lumabas,
ay sliding clutch na to dun sa reverse, kaya ibinaba na namin at nagulat nga kami, ito ang resulta. Dito walang pinalitan. Dito, nagkalokohan na naman. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kasama ko dito si Arwin at ang aking cameraman na si Glenn. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat.